Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7001-7020. Kabanata 7001. Astea ay tumitig sa Yulia, isang nakakaintriga na ekspresyon na flickered sa kanyang magandang mukha. Siya ay nabighani na sa kabila ni Yulia bilang isang emperador ng landas at nagpapakita ng isang soremsiya. Siya ay lumitaw na medyo walang muwang at walang kasalanan. Tila parang hindi niya maranasan ang mga panganib ng mundo. Ang isang tulad niya ay hindi maaaring maging masyadong masama. Habang ang dalawang magagandang kababaihan ay tumayo sa isang kalawakan, ang isang pagsabog ay biglang sumabog mula sa Wonfanite Formation sa ilalim nila, na nagiging sanhi ng walang bisa ang nanginginig. Pinatatag ni Yulia ang kanyang sarili at ibinaba ang kanyang tingin upang obserbahan lamang ang sitwasyon para sa kanyang mukha na dumilim agad. Iniwan mo siya upang harapin ang ilaw ni Emperor Kadir. Mastery at Wonfanite Formation nag-iisa. Talagang nagmamalasakit ka ba sa kanya? Panipi. Kailangan ko bang sagutin? Nagretort si Thea. Nilalayo ni Yulia ang kanyang ilaw ng taybak ng diretso sa lalamunan ni Thea at tinanong, nahihiya kang sagutin. Mahinahon na sinabi ni Thea, malalim, alam mo ang katotohanan, subalit tumanggi kang aminin ito. Hindi ka pa nakakaharap sa aming relasyon. Sa katunayan, hindi mo na kailangang tapang na harapin ako. Panipi. Nagalit, itinuro ni Yulia ang pasulong, na nagpapadala ng mga ilaw ng taybak upang mag-agaw sa mga tainga ni Thea. Nararamdaman ang whistle ng wind na dumadaan sa kanya, si Thea ay nanatiling kalmado at hindi man lang nag-flinch. Sa sandaling iyon, si Yulia ay tila nawalan ng dignidad sa harap ni Thea. Ang mapupuot na babaeng ito. Paano niya laging pinamamahalaan na magkaroon ng itaas na kamay laban sa akin? Tuso lang ba siya, o sobrang tanga ako? Bumuntong hininga si Thea at sinabing, kung talagang gusto mo siyang tulungan, sumama ka sa akin, Layla. Babalik kami sa mahusay na lupang pangkasaysayan at panatilihing buhay ang pag-asa para sa kanyang huling paghihiganti. Panipi. Ang magandang mukha ni Yulia ay twitched, ngunit nanatiling tahimik siya. Taos puso si Thea, alam kong nais mong labanan sa tabi niya. Hindi ba sa palagay ko ay pareho ba ako? Ngunit binigyan ng kasalukuyang sitwasyon, maliwanag na ito ay handa si Emperor Kadir. Kung magmadali tayo ngayon, hindi lamang tayo mabibigo na tulungan si James, ngunit magiging isang kaguluhan tayo sa kanya. Siya ay isang tao na may pagmamalaki. Kung natalo niya ito sa harap natin, mawawalan siya ng kagustuhan, at maging ang kanyang tatlong kayamanan ay walang silbi. Itinaas ni Yulia ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Si Emperor Kadir ay talagang malakas, ngunit hindi siya invulnerable. Kung talagang nais mong iligtas siya, sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at nawala ng bigla. Alam ni Thea na pinanatili pa rin ni Yulia ang kanyang mga alaala at damdamin ng kanyang pag-iral bilang Layla. Nagbulong siya, ito ay isang panganib na nagkakahalaga ng pagkuha. Tumaya ako sa kanyang nais na mailigtas si James. Pagkatapos nito, sumunod si Thea pagkatapos ni Yulia. Samantala, nakipag-away si James kay Emperor Qadir sa pagbuo. Ang mga nakasisilaw na ilaw ay sumabog, criss-crossing sa walang bisa. Wala rin sa kanila ang maaaring makakuha ng itaas na kamay, at ang labanan ay nasa isang nakatayo. Bigla, isang nakasisindak na lila-pula na ilaw na pagbaril patungo sa Emperor Kadir mula sa likuran. Nagbago ito sa isang sibat ng multo at tinusok sa pamamagitan ng kanyang gintong katawan, na nagdudulot ng isang tunog ng pag-crack. Ang Emperor Kadir ay naglabas ng isang bibig ng dugo at kumatok ng libu-libong mga light years ang layo. Samantala, ang sibat ay nagbago sa Morgoth, na nakatayo kung saan ang Emperor Kadir ay ilang segundo lamang. Ang kanyang pulang buhok ay lumipad, at ang kanyang katawan at mga kamay ay nababad ng dugo. Ang kanyang hitsura ay kahawig ng isang diablo na bumangon mula sa underworld. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7002.
James ay tumingin kay Morgoth na may nakasimangot at tinanong, ano ang nangyari sa iyo? Dinilaan ni Morgoth ang kanyang mga labi at sumagot, medyo nagugutom ako at kumain ng ilang mga emperador ng landas. Ang mabuting balita ay maaari tayong magtulungan ngayon. Maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon. Mahinahon na ngumiti si James at hindi sam-asang-ayon, hindi siya isang madaling kalaban. Imposibleng hulaan kung gaano karaming mga supernatural na kapangyarihan ang mayroon siya. Bukod dito, mabilis siya. Hindi mo panilinang ang martial path, kaya dapat kang mag-ingat. Tumawa si Morgoth at sinira ang kanyang sibat sa walang bisa. Mabilis na nakuha ni James ang pagkakataon. Tumungo siya sa isa sa mga anino ng Phantom at sisingilan patungo kay Emperor Kadir gamit ang isang taybak sa kanyang kamay. Sumiksik si Emperor Kadir, sinawsal ang kanyang palad, at pinakawalan ang isang alon ng kapangyarihan ng Wuya, na ipinakita sa marahas na mga whirlwind. Mabilis na itinapon ni James ang hakbang na Terrace Astride at tinatakan ang nakapaligid na espasyo. Pagkatapos, pagtapak sa mga whirlwinds, mabilis siyang lumapit kay Emperor Kadir. Tandang padamdam, mabilis na itinulak ni James ang kanyang taybak, ngunit habang papalapit ito sa kaliwang mata ni Kadir, nahuli niya ito sa pagitan ng dalawang daliri. Kadir sneered, ang Wuya Demon Slayer Sword's Jozo Sword ay hindi iyon kahanga-hanga, pagkatapos ng lahat. Mapapahamak ka, James. Habang nagsasalita, ang kanyang iba pang kamay ay lumipat sa hangin at tinangka na magpadala ng isang pag-atake kay James. Bigla, ang Tyrant Spear ni Morgoth ay lumayo mula sa gilid at tinusok sa palad ni Kadir. Pinakawalan ni Kadir ang isang muffled ungol at pinilit na ihinto ang kanyang pag-atake. Kinuha ni James ang pagkakataon at hinayla ang kanyang taybak na libre. Sa pamamagitan ng isang malakas na clatter, isang payat na taybak na may isang bulag na ilaw ay lumitaw mula sa kanyang taybak. Ikaw. Ang mga mata ni Kadir ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala at kakilakilabot. Tumawa si Morgoth, haha. Marami pa. Kunin mo siya, James. Si James, na ngayon ay gumagamit ng bagong taybak, matapang na advanced. Pagkatapos, mabilis siyang nag-fuse gamit ang taybak at dumaan sa lalamunan ni Kadir, na nagdulot ng isang spray ng dugo. Tingnan natin kung makakaligtas ka. Hawak ang pang-aapi na sibat, si Morgoth ay lumakas sa kalangitan. Ibinalik niya ang sibat pababa, dartong patungo sa ulo ni Kadir. Arg! Biglang sumigaw si Kadir, at ang kanyang katawan ay sumabog sa mga ilaw ng boneware at enerhiya ng dugo. Sinaktan ng bigla ang puwersa, sina James at Morgoth ay malubhang nasugatan. Matapos kumatok, nag-ubo sila ng dugo. Sa gitna ng mga hiyawan ni Kadir, unti-unting nawala ang kanyang sigla. Ang kanyang katawan ay nawala sa isang ambon ng dugo. Ang force ay nanginginig sa paligid, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng 40th Langit at Wolfenite Formation. Ang pagsabog ay nagdulot ng mga panginginig na kumalat sa buong walang bisa. Kahit na ang higit na mga realidad ay nanginginig ng marahas, at tila parang ito ay doomsday. Ang mga panginginig ay tumagal ng mahabang panahon bago tuluyang huminto. Daan-daang libong light years ang layo, dahan-daang tumayo si Morgoth, ganap na natatakpan ng dugo. Tumingin siya, at nang makita ang pagsabog ni Kadir, natigilan siya. Pangalawa, sumabog siya sa pagtawa. Pinatay namin siya, James. Nanalo kami. Si James, na natakpan din ng dugo, ay dahan-daang tumayo. Inunat niya ang kanyang kamay upang panasan ang dugo na marumi sa kanyang mga labi at tiningnan kung saan sumabog si Kadir na may solemn na ekspresyon. Paano ito magiging napakadali? Bigla, ang isang tinig na tunog ay nagmula sa walang bisa. Iwanan mo, James. Ang isang sakuna ay malapit ng hampasin. Panipi. Agad na itinaas ni James ang kanyang ulo at nakita ang isang kulay abo na air mass na nagtitipon sa itaas ng kanyang ulo. Sa susunod na sandali, umuulan ang mga ilaw ng boneware. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7003. Bago si James ay maaaring yumapekto, agad siyang nakapaloob sa mga ilaw ng boneware. Agad na bumagsak si Morgoth ngunit na-bounce ang mga ilaw. Sumigaw siya, mapahamak ito, Taichu. Paano mo malulunok si James? Ipinahayag ni Taichu, hindi ka karapat-dapat sa aking pagpapala, ikaw ay walang alam na demonyo. Si James ay naligo sa Taishi banal na liwanag at nakaramdam ng isang nakakatakot na aura.
Inilabas niya ang kanyang zen at nakita ang isang masa ng itim na enerhiya na patungo sa Morgoth. Morgoth, nagulat, nag-aalala si James. Pagkatapos, mabilis niyang naaktibo ang form ng Dawnblaze, nakatakas sa banal na ilaw, at nagmamadali patungo sa Morgoth. Tumawag si Taichu, nais mo ring maging katulad niya, James. Gayunpaman, huli na. Naabot na ni James si Morgoth at nilamon din ng itim na enerhiya. Haha. Dapat akong magpasalamat sa inyong dalawa, James, Morgoth. Kung hindi para sa sakuna na ito, hindi ko matagumpay na isinama ang aking 5 espiritu. Sa loob ng itim na enerhiya, lumitaw ang isang parang multo na figure at unti-unting nabuo sa hitsura ng Kadir. Inikat niya ang kanyang kamay, at muling binuksan ang gate ng misteryo. Ang mga ilaw ng Bonewar, na sinamahan ng nakasisindak na itim na enerhiya, sumabog mula sa loob nito, unti-unting nakapaloob sa buong lugar. Si James ay nakipag-usap lamang kay Morgoth, ngunit bago siya magkaroon ng oras upang magsalita, isang kakilakilabot at marilag na puwersa ng pagsipsip ay hinayla siya sa gate ng misteryo. Ang itim na enerhiya ay nawala, naiwan lamang ang gate ng misteryo na nagniningning ng mga ilaw ng Bonewar at nakatayo ang Kadir bago ito. Nakasuot sa isang itim na balabal, na napapaligiran ng isang nakamamatay na aura, ang mga mata ni Kadir ay tulad ng isang walang humpay na kailaliman. Sa pamamagitan ng isang kamay sa likuran ng kanyang likuran, tinignan niya ang kulay abo na masa sa walang bisa na hindi sinasadya. Taichu, dahil namamagitan ka, huwag isipin na umalis. Sigaw ni Taichu, maniek ka. Hindi ako makapaniwala na nakatanim ka ng kapangyarihan ng limot. Ikaw ang tunay na demonyo. Panipi, tumawa si Kadir, haha. Salamat sa napiling isa at si Morgoth, na mayroon kang mataas na pag-asa. Kung wala sila, paano ko maisasama ang aking 5 espiritu sa kapangyarihan ng limot? Ito ay oras na isinasama ko rin ang aking 3 kayamanan. Ikaw ang magiging perpektong material para dito. Inunat ni Kadir ang kanyang kamay, at isang nakasisindak na bola ng itim na enerhiya ay nagmamadali patungo sa kulay abo na masa ng hangin. Agad na sinipsip ang kulay abo na hangin ng Taichu. Sa susunod na sandali, umakyat siya sa hangin. Sinabi ni Qadir na may isang ngiti, hindi madali itong makatakas. Dapat din akong magkaroon ng Diyos bilang isang kasosyo sa paglilinang. Nagtataka akong makita kung anong uri ka ng Diyos. Sa susunod na sandali, ang multo ay pumasok sa kulay abo na enerhiya, at isang mabangis na labanan ang sumabog sa loob nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,004. Ang ilaw ng Bonewar ay nakipag-away sa itim na enerhiya, kumikislap sa kaliwa at kanan sa walang bisa. Ang hindi mabilang na mga phantoms ay lumitaw mula sa katawan ni Kadir, dumiretso sa walang bisa at mabilis na nakapaligid sa kulay abo na enerhiya. Gayunpaman, hindi nila inatake ng walang tigil. Sa halip, lumipat sila sa paligid na parang naglalaro sa isang pagtatangka upang mapahiya si Taichu. Bastard! Umungol si Taichu at pinakawalan ang mga ilaw ng Bonewar. Gayunpaman, ang pagsabog at pagkalat ng mga ilaw ng Bonewar ay nagtulak lamang sa mga phantoms ng Kadir at nabigo na masira ang pagkubkob. Tumawa si Kadir, isapat na iyon. Kung ikaw at ako ay naging mga kasosyo, maaari kaming magkaroon ng mga anak na Hongrom. Wala silang potensyal na potensyal. Panipi. Matapos magsalita, itinuro niya ang pasulong at pinakawalan ang isang pagsabog ng itim na enerhiya patungo sa Taichu, na kumatok sa kanya. Sa susunod na sandali, gumuho ang kulay abo na masa. Ang magandang babae sa loob nito ay nahulog mula sa langit. Dinilaan ni Kadir ang kanyang mga labi at sinabing, sobrang perpekto. Ang tamang babae na maging kapareha ko. Tulad ng paglabas niya ng isang sinag ng itim na enerhiya upang makuha ang magandang babae, ang isang parang multo na figure ay biglang sumabog mula sa kanan at inagaw siya palayo. Matapos ang pagtaas sa kalangitan, ang figure ay kumalas sa kanyang kamay at pinakawalan ang maraming mga ilaw ng Taybak upang masira ang mga Cadix Phantoms. Matapos ang isang malakas na pagsabog ay naganap, si Kadir ay kumatok ng ilang mga hakbang ang layo. Matapos ang pagtataguyod ng kanyang sarili, tiningnan niya ang walang bisa na may kakilakilabot. Sa walang bisa, mayroong isang malaking upuan ng sedan na may mga puting kurtina na naglabas ng mga makikinang na ilaw. Umungol si Kadir, ano ang ginagawa mo dito?
Akala ko hindi ka makagambala sa mga gawain ng Greater Realms. Tumawid ka sa linya, Kadir. Isang sagradong tinig ang nagmula sa loob ng upuan ng sedan. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa mga gawain ng mas malaking larangan. Gayunpaman, sinusubukan mong kunin ang isa sa 5 pinakamataas na ebolusyon bilang isang kasosyo sa paglilinang laban sa kanyang kalooban. Ang iyong katapangan ay walang alam na mga hangganan. Panipi. Sumiksik ang Kadir, sinabi nila na matagal ka nang bumalik sa iyong orihinal na form. Hindi ko inaasahan na i-play mo ang bayani sa isang dalaga sa pagkabalisa ngayon. Panipi. Mapangahas. Ang sagradong tinig ay umungol, at pagkatapos ay nakasisilaw na mga ilaw na binaril mula sa sedan chair ng diretso para sa Kadir. Boom! 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 Patuloy na hinawakan ni Kadir ang kanyang mga kamay, pagdurog agad ang mga kulay na ilaw. Gayunpaman, sa ilalim ng walang tigil na pag-atake, hindi na siya nasobrahan sa kasunod na mga ilaw ng Bonewar. Habang siya ay umatras, siya ay sinaktan ng daan-daang magkakasunod na kritikal na suntok. Dugo at nabugbog, nahulog siya sa isang tuhod sa walang bisa na may isang malalakas na tinak. Ang mahiwagang figure sa upuan ng sedan ay tumigil sa pag-atake, na nakatingin sa kanya mula sa isang mataas na posisyon. Tulad ng inaasahan mula sa pinakamalakas na tao ng mas malaking larangan, Kadir spat, pagkatapos ay pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi ng may ngiti, sa palagay mo ba ay sapat na upang patayin ako? Matapos siyang umungol, ang nakakatakot na itim na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Agad niyang tinawag ang 12 phantoms na may iba't ibang mga mukha, ngunit ang bawat isa ay may mabangis at menacing expression. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7005. Bakit ka sobrang matigas ang ulo, Kadir? Ang salitang, landas, ay materyal sa itaas ng upuan ng sedan. Unti-unting lumawak ito, nagniningning na may walang kapares na katalinuhan, na ginagawang isang hindi sinasadya na nais na sambahin ito. Ang pagsaksi nito, si Kadir, na nagpatawag ng hindi mabilang na itim na phantoms, ay biglang sumabog sa nakapangangilabot na pagtawa. Lord Goyo, alam kong ang iyong ilaw ng nguya ay malakas at hindi mapigilan ng anumang Diyos sa mas malaking kaharian. Gayunpaman, hindi na ako kasama. Habang siya ay nagsalita, inilipat ni Kadir ang kanyang kamay, at si Countess Black Phantoms na may chilling aura ng kamatayan ay lumusot patungo sa landas sa hangin. Boom! 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 Ang isang serye ng mga malakas na ekspresyon ay muling nabuo habang ang mga phantoms ay bumangga sa landas. Panipi. Ang mga alon ng pagkabigla ay kumalat, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng puwang at walang bisa na magkalab ng marahas. Matapos ang libo-libong magkakasunod na epekto, ang buong walang bisa ay biglang bumagsak sa wala. Ang 40th langit ay gumuho, na tumigil na umiiral. Nakakakita ng landas, na naglalabas pa rin ng isang banal na ilaw sa walang bisa habang nilalabanan nito ang enerhiya ng limot, kalaunan ay sumuko siya at huminto mula sa pagkapagod. Naunawaan niya ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang talunin ang pinakamalakas na tao ng mas malaking kaharian. Gayunpaman, hindi rin siya mapapatay ng kanyang kalaban. Kalimutan mo na, dapat ko munang kunin ang 3 kayamanan ni James bago makitungo kay Goyo. Matapos ang isang desisyon, pinalo ni Kadir ang kanyang kamao at sinabing, ngayon, ikaw at ako ay mga mortal na kaaway. Kung nais mong makialam sa mga gawain ng Greater Realms, kailangan mo muna akong dumaan. Panipi. Pagkatapos magsalita, nagbago siya sa isang itim na ilaw at pumasok sa gate ng misteryo, nawawala sa walang bisa. Sa sandaling iyon, sa loob ng sedan chair, isang may buhok na tao sa isang pilak na puting balabal ay biglang kumapit sa kanyang dibdib at naglabas ng isang malaking bibig ng dugo. Ang kanyang mukha ay naging namamatay na mapatla. Lord Goyo, nasugatan ka. Isang magandang babae sa isang kulay abo na balabal ang biglang sumugod sa kanya. Itinaas ni Goyo ang kanyang ulo at sinabi ng same time, ang Kadir ay hindi na katulad ng dati. Bukod sa Dalir Tribulation, magdudulot din siya ng malaking panganib sa Aether Realms. Ito ay magiging matigas. Ang magandang babae ay nagsuot ng isang nagulat na ekspresyon. Paano niya nakuha ang walang patay na enerhiya? Ang siyam na walang kabuluhan ay tinatakan ito ng mga Diyos ng matagal. Sinabi ni Goyo,
May isang paliwanag lamang. Ang isang makapangyarihang pagkatao ay lumabag sa hadlang ng Sloria. Kabilang sa 5 pinakamataas na ebolusyon, bukod sa Taiyi at ikaw, na maaaring mailipat ang lupain ng Xanadu at Health, mayroon lamang si Taishi. Umiling-iling si Taichu at sinabing, hindi ako maaaring maging sa akin o Taiyi. Ang siyam na wala sa mga Diyos ay nagbago sa mga landas at muling binawi ang landas ng Wait Ara. Hinuhubaran tayo ng aming karapatan na tumawid sa dalawang larangan. Ang mga mata ni Goyo ay bahagyang makitid, at sinabi niya, kung gayon dapat itong Taishi. Maaari siyang maglakbay ng walang bisa. Hindi siya makakatulong sa Kadir. Binaril ni Taicho ang posibilidad. Bumantong hininga si Goyo at sinabing, hindi siya. Ngunit susubukan niyang tulungan si James. Kung hindi man, paano niya malalaman ang tungkol sa pagdurusa ng Lear? Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Taichu sa pagkabigla habang tinanong niya, iminumungkahi mo ba na natutunan ni Kadir ang tungkol sa kung paano tumawid sa Sloria Barrier nang tinulungan ni Taishi si James? Hindi, imposible iyon. Sa kabila ng higit na lakas ni Kadir, tiyak na naramdaman ni Taishi na sinusubukan siyang sumubaybay sa kanya. Bukod dito, si James ay may kaguluhan sa YINYANG, na tiyak na. Biglang nagambala si Goyo, na nagsasabing, may mali sa Wuya Demon Slayer Sword. Panipi. Nang inag si Taichu sa pagsasakatuparan at inihayag, nakuha ni James ang taybak sa kanyang labanan sa 31 langit. Ito talaga ang Wuya Demon Slayer Sword. Alam ng lahat sa Zymergy. Panipi. Inayos ni Goyo ang kanyang mga mata kay Taicho at same time na sinabi, sa katunayan. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay kumakatawan sa autoridad ng landas ng Wait Ara. Gayunpaman, ang pagbabalik sa totoong kakanyahan, ang mga landas ay nagkakaisa sa isa. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay binubuo ng 9 na taybak. Bago nawala ang landas ng Wait Ara, napakalakas ng Wuya Demon Slayer Sword, at magiging malaking panganib na mahulog sa mga masasamang kamay. Sa makatuwid, nahahati ito sa 2. Ang unang 4 na mga espada ay nasa aking pag-aari upang patatagin ang mas malaking larangan, habang ang iba pang 5 ay nakakalat, at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam. Nakokontrol ko ang 4 na landas ng mga emperador at Taiyi kasama ang unang 4 na mga espada. Bilang karagdagan, nakatulong ito sa akin na mapanatili ang isang balanse ng kuryente. Panipi. Si Goyo ay kumalas sa kanyang kamay, at 4 na banal na mga espada ang material, bawat isa ay naglalabas ng mga ilaw na nagbubulag at nakasisindak na kapangyarihan. Tinakpan ni Taicho ang kanyang bibig at bulalas, kung mayroon ka ng mga ito, kung gayon ang Wuya Demon Slayer Sword na si James ay may pekeng. Malamig na tumugon si Goyo, hindi ito pekeng. Malamang ang ika-5 taybak, ang Soremsia ng Kadir ay huminto sa mas malaking larangan sa loob ng mahabang panahon. Natatakot ako na ang kanyang layunin ay hindi lamang maghanap sa landas ng Wait Ara. Biglang napagtanto ni Taichu. Si Kadir ay naghahatid ng Wuya Demon Slayer Sword upang takutin ang iba sa pamamagitan ng pag-angkin na ipinagkatiwala ito ni Lord Goyo sa kanya. Tiningnan ni Taicho si Goyo at sinabing, dapat ay inilagay ni Kadir ang kanyang primordial na espiritu na naghihigpitan ng ayon sa taybak, na ang dahilan kung bakit masusubaybayan niya ang bawat galaw ni James nang walang pagtuklas. Kahit na, si James ay tumawid lamang sa hadlang ng Sloria sa isang iglap. Kahit na ang kanyang primordial na espiritu ay nakadikit sa taybak, at pinamamahalaan niya ang pagpasok ng Xanadu, hindi sapat na oras upang linangin ang walang enerhiya na walang enerhiya. Ngumiti si Goyo at sinabing, naririnig mo na ba ang oras na lumipas ng iba sa Sloria at Health Realm? Natigilan si Taichi sa kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,006. Goyo ipaliwanag ng matyaga. Ang isang panahon sa Health Realm ay katumbas ng isang entrepok sa Xanadu Realm. Hanggat sinusunod ni Kadir si James sa lupain ng Xanadu, kailangan lamang niyang gumastos ng isang panahon sa realm ng Health ngunit maaaring linangin para sa isang buong entrepok sa Xanadu Realm. Huminga ng malalim si Taichu. Napagtanto niya kung gaano siya kamalas sa paghahambing kay Goyo, kahit na siya ay isa sa 5 pinakamataas na ebolusyon. Maliwanag na pinag-aralan niya ng lubusan ang lupain ng Xanadu. Matapos ang isang sandali ng pag-aalangan, tinanong niya, at ano ang tungkol kay James? Hindi mo ba siya tutulungan?
Hindi ba siya ang napili na hawak mo sa pinakamataas na pagsasaalang-alang? Itinaas ni Goyo ang kanyang ulo at sinabing may kaluwagan, siya ang napili sa kanyang sarili, kaya wala akong magagawa. Sabik na sinabi ni Taicho, kung wala kang gagawin, lalamon siya ni Kadir at sakupin ang kanyang 3 kayamanan. Kung nangyari iyon, sino ang maaaring huminto sa kanya? Bago pa man siya makatapos, ginambala siya ng pagtawa ni Goyo. Nakakainis, tinanong ni Taicho, ano ang nakakatawa? Sumagot si Goyo ng may libangan, sino sa palagay mo si James? Naprotektahan siya ng isang Diyos na Diyos. Hindi ba sa palagay mo ay mas mahusay kaysa sa amin? Si Taicho ay biglang nawala sa mga salita. Malinaw na sinabi ni Goyo, ang Kadir ay isang tanga na isipin na magagamit niya ang Gate of Mysterio upang sakupin ang 3 kayamanan ni James. Nagtanong si Taicho ng pagdududa, kaya, hinayaan ba natin ang mga bagay? Sumagot si Goyo, oo. Si James ay isang tao na lumampas sa langit at lupa. Hindi siya nasa ilalim ng kontrol ng landas. Kung makikialam tayo, tutulungan natin siyang malampasan ang kanyang kapigatian at makarating sa daan sa kanya na tumatanggap ng isang pambihirang pagpapala. Bamantong hininga si Taicho at umiling-iling. Sa gayong mga matalinong nilalang na katulad mo, ang mga Diyos na tulad namin ay parang mga tanga, paliwanag ni Goyo. Ang Taoism ay may 3 kayamanan: pakikiramay, pagiging hilig, at pagpapakumbaba. Kung mabubuhay tayo tulad ng sa iyo, iyon ang magiging pinakadakilang kapalaran. Si Taicho ay hindi nagsasalita. Walang sinabi si Goyo, sige. Panahon na upang pumunta. Ang Kadir ay talagang malakas, at nasaktan ako. 2 hanggal na kababaihan ang naghihintay sa 49 na langit. Kailangan nating tugunan ito at makarating sa mabuting panig ni James. Nakapagtataka si Taicho, ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Goyo. Sa halip, itinapon niya ang isang gintong tableta, at umalis ang kanyang sedan chair. Nahuli ni Taicho ang gintong pil na lumulutang sa harap niya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sorpresa. Si Wesley ay isang mabuting bata. Itinuro ko sa kanya, kaya nagbabahagi kami ng isang relasyon sa master disiplina. Gamitin ito upang mailigtas siya. Ang boses ni Goyo ay sumigaw mula sa walang bisa, na iniwan si Taicho na hindi nagsasalita. Matapos ay pakating ang gintong elixir, nagngangalit siya, iniisip mo lamang ang iyong alagad. Nasugatan din ako, panipi, gamit nito, nawala siya sa isang swirl ng malawak na kulay abo na ambon. Samantala, sa loob ng Gate ng Misteryo, pagkatapos ng pagtitiis ng 100,000 mga pagdurusa, sina James at Morgoth ay natakpan sa mga sugat. Sa kabila ng kanilang mga nakalulungkot na estado, marami pa rin silang buhay at sipa. Bigyan mo ako ng ilan, James. Maliit na paghigop, nakiusap si Morgoth, tinitingnan ang kaguluhan sa kamay ni James. Inabot niya at sinubukan itong kunin. Agad na dinala ni James ang garapon ng alak sa kanyang mga bisig at sinabing, gusto mong uminom ng ilan. Hindi mo mahawakan ang iyong inumin. Ang isang paghigop ay sapat na upang kumatok sa iyo. Kung nagdudulot ka ng problema sa ibang pagkakataon, maaari ka talagang maging isang demonyo. Panipi. Nakiusap si Morgoth, mangyaring. Hindi na ako espirito. Gusto ko lang ng sipa. Nangako akong hindi ka ay drug down. Si James ay tumingin sa kanya ng walang alinlangan. Nakakakita ng kanyang desperado at kaawa-awa na estado, nag-atubiling na ibigay niya ang garapon ng alak. Mabilis na inagaw ito ni Morgoth at ginawang mga nilalaman nito. Mapahamak ito, sigaw ni James, pagkatapos ay tumayo sa kanyang mga paa. Hindi mo ba nasabi na sipa? Sip lang yan. Hindi pinansin ni Morgoth ang mga protesta ni James at nagpatuloy sa pag-gulp ng alak. Sinipa siya ni James at binawi ang garapon ng alak. Na-refresh iyon. Ang alak na ito ay iba pa, James. Maaari talaga itong pagalingin ang mga sugat. Sinabi ni Morgoth habang siya ay tumayo, maligaya ang pag-chok. Nabalisa si James. Masigasig niyang inalog ang garapon ng alak lamang upang makahanap ng hindi isang solong pagbagsak ang naiwan. Siya ay nasa hindi mailalarawan na sakit, dahil ito ang huling garapon ng Chaos Absinthe, at wala siyang pahiwatig kung gaano katagal siya makulong. Lumingon si Morgoth sa kanya at sinabing, sa palagay mo ba nais ni Kadir na pahirapan tayo hanggang sa kamatayan? Inayos pa rin ni James ang kanyang walang laman na garapon ng alak,
ay hindi nagpakita ng interes sa tanong ni Morgoth. Lumapit si Morgoth at tinawag, James. Snap James, huwag mo akong kausapin. Nasaan ang aking alak? Lahat ay nawala. Ano ang maiinom ako? Pinahamak mo ang tanga. Dapat kong hayaang mamatay ka ng uhaw. Si Morgoth ay nahuli sa pagbantay ni James outburst. Sinulyapan ni James ang kanyang kaibig-ibig na ekspresyon, pagkatapos ay inalog ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang malaking tipak ng yelo. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, pinagsama ni James ang isang lotus ng dugo shadow sa kanyang palad, agad na natutunaw ang yelo sa tubig. Pagkatapos, mabilis niyang nahuli ang tubig sa mga walang laman na garapon ng alak. Nagulat, tinanong ni Morgoth, sigurado ka ba, James? Hindi mo maiinom iyon bilang alak. Nagretort si James, na wala. Wala kang alam. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, isang masigasig na pagtawa ay nagmula sa kalapit na walang bisa. Nakulong ka na dito, ngunit mananatiling maasahin sa mabuti. Ito ay kahanga-hanga, panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,007. James ay tumalikod sa kanyang ulo at nakita ang isang kapansin-pansin na tao sa isang itim na balabal na may mahaba, dumadaloy na karera ng buhok patungo sa kanya ng isang lumilipad na tibak. Ang lalaki ay may makapal na kilay at matalim, nabababang mga mata, na nagpapalabas ng isang kamangha-manghang aura. Ang kanyang katangi-tanging mga tampok sa mukha ay parang sila ay pinisil ng isang master sculptor, na may kakayahang mapang-akit ang bawat babae na nakatingin sa kanya. Ang kanyang patayo at malakas na pangangatawan ay idinagdag sa kanyang pambihirang at nag-uutos na presensya. Kinilala ni James ang mukha ng lalaki ngunit medyo hindi pamilyar, na parang isang taong hindi pa niya nakita para sa eons. Matapos mabawi mula sa pagkabigla, sumabog si James, G. Yanni. Inilagay ng gwapong lalaki ang kanyang mga kamay sa likuran at tumugon ng ngumiti, tiyak na lumipad ang oras. Marami na akong pagka-senior sa kasalukuyang panahon. Panipi. Natuwa si James at agad na bumagsak sa kanyang tuhod na may tinak, na iginagalang ang paggalang kay Yanni. Master. Nagtaas ng kilay si Yanni, nagulat sa pagbati. Lumapit din si Morgoth, na-intriga sa mga aksyon ni James. Sino ang taong ito, James? Bakit karapat-dapat siya sa paggalang sa iyo? Panipi. Nabigo si James na bigo, nawala. Ano ang alam mo? Nirerespeto ko at pinarangalan ang aking Panginoon. Sumiksik si Morgoth, binata, tila ang iyong primordial na espiritu ay halos kapareho ng edad ko. Ano ang kwalipikado na maging master ni James? Matapos masandali na napunta, si Yanni ay bumalik sa kanyang katinuan. Pagkatapos, tinanong niya, Morgoth. Si Morgoth ay sumagot ng mayabang, ha? Kaya alam mo ako. Halika, yumuko din sa akin. Gusto kong pakiramdam na mahalaga. Bago siya makatapos ng pagsasalita, sinuntok siya ni James sa mukha. Yumuko si James at humingi ng tawad, mangyaring patawarin ang kanyang kawalan ng kaugalian na si Yanni ay kumalas sa kanyang kamay, na itinaas si James sa kanyang kamay ng kanyang mga kapangyarihan, at nagambala, sapat na iyon. Mabuti ito. Kasama niya bilang iyong kaibigan, paano ko kayo manggahas na kilalanin ka bilang aking alagad? Panipi. Agad na nagkaroon si James ng isang awkward expression at naisip, kahit na si Morgoth ay mas matanda kaysa kay Yanni, hindi nangangahulugang mas mataas ang kanyang katayuan, di ba? Tiningnan ni Yanni si James na may ginhawa na expression at sinabi, sa wakas ay nagkita tayo, James. Natutuwa akong hindi kami mali tungkol sa iyo. Naguguluhan si James. Mula sa kanyang mga alaala, nakilala lamang niya ang natitirang kaluluwa ni Yanni sa lugar na nagmula sa Marcy Ice combat form. Sa makatuwid, hindi niya maiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Yanni. Bigla, tinitigan ni Yanni si James at sinabing, matapos ang maraming taon, galit ka pa ba at ayaw na makita ako? Natigilan, tinangka ni James na tumugon. Gayunpaman, ang isang makulay na ilaw ay lumitaw mula sa kanyang katawan, at si Lysia ay naging materyal sa harap niya. Tiningnan ni Lysia si Yanni at sinabi ng sarkastiko, kulang ka ng 3 kayamanan, 5 espiritu, at walang isang makalangit na katawan. Ito ay isang himala na matagal ka nang nakaligtas sa loob ng gate ng misteryo. Si Yanni ay nag-shock, maaari mo akong masira ang lahat ng gusto mo. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang aking pinili. Pagkatapos nito,
Umupo siya sa walang bisa. Gamit ang alon ng isang kamay, tinawag niya ang isang garapon ng mabangong, mayaman na kaguluhan. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-usap ng big gulps. Tumawid si Lizzie sa kanyang mga braso at sumingit. Samantala, tumayo si James at nanonood habang naguguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,008. James ay naisip, Chaos Absinthe. Gustong-gusto ni Yanni ang bagay na ito. Ito ay kahanga-hanga na mayroon pa rin siyang stock. Hindi mo ba alam kung paano igalang ang iyong mga nakatatanda? Panipi. Tumawa si James na tumatawa matapos makita ang nakakatawang kilos ni Morgoth. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang seniority bilang isang dahilan upang walang kahihiyan na makakuha ng alak ng ibang tao. Pinahihit ni Liesel ang kanyang mga mata at sinaway, tumigil sa paglalagay ng isang palabas, na kumikilos tulad ng maaari mong talunin siya. Paano ang tungkol sa iyo na magkaroon ng ilang kasanayan sa kanya, tanga ka? Sandali na nakuha si Morgoth ngunit agad na iginuhit ang kanyang mapang uyam na sibat at itinuro ito kay Yanni. Magsanay tayo kung iyon ang gusto mo. Hindi ko kukunin ang iyong buhay. Gaano karaming kaguluhan ang mayroon ka? Ibigay mo ang lahat sa akin. Panipi. Pinahihit ni James ang mga mata sa mga salita ni Morgoth. Dahan-daang ibinaba ni Yanni ang kanyang garapon ng alak. Marami ako. Manalo man ako o mawala, mayroon akong higit sa sapat. Ito ay isang magandang pagkakataon na mag-spar sa iyo. Pagkatapos magsalita, si Yanni ay naghagis ng isang garapon ng alak sa hangin, na gumuhit ng isang nakasisindak na lila-itim na ilaw. Nahaharap sa biglaang pag-atake, agad na sinira ni Morgoth ang mapang uyam na sibat, na nag-flash gamit ang lila-itim na ilaw. Sa kabila ng pag-aaway ng mga puwersa, ang alon ng alak ay nanatiling buo. Gayunpaman, mabilis itong dumura at naglabas ng isang nakasisilaw, makulay na ilaw. Nagulat si James sa paningin. Logically, si Yanni ay dapat na nasa Declan Mahayana. Gayunpaman, ang aura na ipinakita niya ay katulad ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Kahit na hindi siya nakikipaglaban sa lahat ng kanyang lakas, ang kanyang pag-atake ay naaayon sa buong lakas ng suntok ni Morgoth. Hindi mapigilan ni James ngunit magtaka kung gaano kalakas si Yanni. Bigla, sinabi ni Yanni, ano ang punto ng pakikipaglaban sa iyong aura? Ikaw ang Panginoon ng malapit na labanan, hindi ba? Humihingi ako ng paumanhin ng maaga kung saktan kita. Pagkatapos magsalita, isang multo ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Humakbang ito sa ilaw ng lila at sumugod patungo sa Morgoth. Nagulat si Morgoth. Inalis niya ang kanyang mapang uyam na sibat at lumubog sa hangin, na nakikibahagi sa malapit na labanan sa Phantom ni Yanni. Nakipag-away sila sa isa't isa, at ang mga maliwanag na ilaw na flickered sa madilim na walang bisa. Sa isang sulyap ng isang mata, ang dalawa ay nagpalitan ng hindi bababa sa libo-libong mga galaw. Ito ay isang kapanapanabik at matinding labanan. Maging si James, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang malapit na mga kasanayan sa labanan, ay hindi makakatulong ngunit magtaka. Ang kanilang bilis, diskarte sa pakikipaglaban, at mahiwagang katapangan ay hindi katulad ng anumang nakita ni James. Ang kabangisan ng kanilang malapit na labanan at ang kanilang pambihirang, mahiwagang paggalaw ay nag-iwan sa kanya. Lalo siyang namangha sa pambihirang supernatural na kapangyarihan ni Yanni. Nakikita niya ang pagkakapareho ng hakbang na Terrace Astride at form ng Dawnblaze. Gayunpaman, bahagyang naiiba sila sa kung paano ito ginanap ni James. Nalaman ni James ang dalawang supernatural na kapangyarihan mula sa nalalabi na kaluluwa ni Yanni at pinerpekto ang mga ito pagkatapos ng hindi mabilang na mga laban. Ngayon, nakikita ang mga ito ni Yanni, tila walang hirap at walang kamali-mali at walang kamali-mali. Sinimulang tanungin ni James kung talagang pinasaya niya sila. Napanood ni Lizzie ang labanan na nagbukas at biglang nagbigkas, ang nagliliwanag na Titan form. Nagtagumpay siya. Lumingon si James kay Lizzie at tinanong, ano iyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,009. Tumingin si Lizzie kay James at ipinaliwanag, ito ay isang supernatural power na naisip namin ni Yanni sa aming mga talakayan. Ang traditional supernatural powers ay palaging marangya at tungkol sa enerhiya, mga clone, pag-atake ng multo, o porma sayon. Mukha silang kahanga-hanga sa ibabaw ngunit katamtaman ang lakas.
Pinagsama-sama ng Radiant Titan form ang mga Pinong Clone at Phantom, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng lakas na katumbas ng pangunahing katawan ng kanilang caster. Sa wakas, magsasama sila sa primordial spirit ng pangunahing katawan, na makamit ang isang pambihirang pangangatawan na konektado sa isip at espiritu. Kaya, kapag ang isang pag-atake ay ginawa, ang primordial spirit ay maaaring pumasok sa isang Titan form para sa malapit na labanan. Ito ay isang tuloy-tuloy na dalawahang pag-atake na pipilitin ang isang kalaban na ipagtanggol. Nagtatakang tanong ni James, so basically, you can have two bodies of equal strength and can switch your primordial spirit between them to fight. Tumanggaw si Lysia. Oo, maaari mo ring hatiin ang iyong primordial spirit sa pagitan nila. Ito ay mas malakas kaysa sa paggamit ng mga clone o ng primordial spirit ng isa-isa. Napasinghap si James sa gulat. Sa kabila ng kakayahang magpatawag ng maraming clone at primordial spirits, sila ay napaka-impractical, habang sila ay nakakalat ng lakas ng isang tao. Lumabag si Yanni sa pamantayan at isinama ang kanyang mga clone at primordial spirit sa isang pinag-isang katawan. Pagkatapos, sa kanyang pangunahing katawan, maaari niyang sabay na atakihin ang kanyang mga kalaban na may napakalaking lakas at kapangyarihan. Pinatunayan nito na si Yanni ay tunay na henyo ng supernatural powers, at isang napakakahanga-hangang nakatatanda. Boom! Boom! Sinamahan ng dalawang pagsabog, isang phantom figure ang biglang sumabog, na diretsong kumatok kay James. Wow! Bulalas ni James at agad na sinalo ang multo. Gayunpaman, natisod din siya ng 10,000 hakbang palayo. Ang multo ay natatakpan ng malalang mga sugat, na inilantad ang kanyang mga buto. Nang huminto ay agad siyang umubo ng isang subo ng dugo. Sa wakas ay nakita ni James ang hitsura ng multo at nakita na ito ay si Morgoth, na naging superior ilang sandali ang nakalipas. Itinaas ni Morgoth ang kanyang pulang-pula na mga mata at tumingin kay Yanni, na nagsasabing, sino siya? Nang matapos siyang magsalita, lumutang patungo sa kanya ang isang dosenang garapon ng Chaos Absinthe. Wala na, wala na. Pantay ka. Mas kakaiba kaysa kay James. Kinaway-kaway ni Morgoth ang kanyang kamay, na gustong itigil ang laban. Nang malapit na siyang umiwas, bumagal ang mga garapon ng alak at huminto sa kanyang harapan. Natigilan sina Morgoth at James sa nakita. Magalang na lumapag si Yanni at tumawa ng same time, masaya iyon. Gaya ng inaasahan mula sa powerhouse na minsang nang ibabaw sa Greater Realms. Nagulat si Morgoth at malamig na umungol. Pagkatapos, kumuha siya ng garapon ng alak at nilagok iyon. Si James naman ay walang imak. Maya-maya, inihagis ni Morgoth kay Yanni ang walang laman na garapon at umungol, niloloko mo ba ako? Kung hindi ako nasugatan, hindi mo ako matatalo. Sa kanyang pagtataka, patuloy na sinalo ni Yanni ang garapon. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang kawalan, at may lumabas na talon mula sa manipis na hangin upang muling punuin ang garapon. Napatulala si James, habang hindi makapaniwala ang mga mata ni Morgoth. Dahan-daang sinabi ni Yanni, huwag kang magalit, Morgoth. Matatalo lang kita dahil hindi pa bumabalik ang 5 espiritu mo sa pinanggalingan nila, habang ang 6 na espiritu ko ay mayroon na. At saka, hindi pa kompleto ang demonic body mo samantala, na perpekto ko na ang Radiant Titan form ko. Namula ang mukha ni Morgoth sa mga komento. Tumingin siya kay James at nagtanong, anong ibig sabihin ng master mo? Hindi ko siya maintindihan. Tuwang-tuwang sabi ni James, sa madaling salita, masyado kang mahina para sa kanya. Nadurog ang pagmamalaki ni Morgoth sa kanyang mga sinabi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7010. Morgoth's fists ay mahigpit, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagkabigo. Ipinaliwanag niya, hindi na ako ay walang kakayahan, ngunit pinipigilan ng lugar na ito ang aking demonyong katawan at demonyong enerhiya. Itinaas ni Yanni ang kanyang ulo at chuckled, ang gate ng misteryo ay humahawak sa langit at lupa. Pareho itong hadlang at isang pagkakataon para sa amin. Ang Crocs ay namamalagi sa kung paano namin ito na-navigate. Panipi. Inihatid ni James ang mensahe ni Yanni, na tinukoy ito para sa kanya sa mga blunt term. Sa kakanyahan, iminumungkahi ng aking Panginoon na kulang ka sa kakayahang umangkop at talino. Panipi. Nagalit, nagretort si Morgoth, ikaw. Sinaway ni Yanni, ikaw rascal.
Stop mistinterpreting me. Tingnan mo kung gaano siya ka nagagalit. Nag-shock si James at binigyan sina Morgoth at Pat sa balikat. Makinig, Morgoth. Ang iyong pagkatalo ay nagmumula sa iyong kakulangan. Aminin ang iyong pagkatalo, at alamin mula rito upang maging mas mahusay. Panipi. Ikaw. Si Morgoth ay nangangati upang magtaltalan ngunit tumahimik habang umalis si James kay Yanni. Inayos ni Leshwa ang isang mahigpit na titig kay Yanni at sinabing, medyo mayabang ka. Bakit hindi ka rin haamon sa iyong alagad? Si Yanni ay nagchuckle at kumalas sa kanyang kamay nang walang pasubali. Siya ay lubos na nakamamatay, kaya't pigilan ko na makipag-away sa kanya. Sa halip, itinakda ko siya ng isang pagsubok. Kung tungkol sa kung ang pagpasa niya ay magiging hanggang sa kanyang karunungan. Naintriga, tinanong ni James, ano ang pagsubok nito, Master? Panipi. Itinuro ni Yanni ang walang bisa at tinanong, marami kang na-weather na mga pagdurusa, di ba? Bumantong hininga si James, tumanggaw ng sabik. Tiningnan ni Yanni si James at tinanong, naramdaman mo na ba ang kapangyarihan sa loob mo na pinigilan ng isang mahiwagang puwersa? Marahil ay naramdaman na parang ang iyong likas na lakas at kapangyarihan ng Wuya ay hindi maabot ang kanilang buong potensyal. Pinag-isipan ni James ang memorya ng kanyang pagpasok sa gate ng misteryo at tumanggo pa. Emang sinabi ni Yanni, ito ang magiging hamon mo. Ibinigay ang iyong kakayahang pagsamahin ang mga marsyal at kapangyarihang pangkasaysayan upang makabuo ng kapangyarihan ng Wuya at magkaroon ng likas na enerhiya. Dapat mong maunawaan kung paano gagamitin ang pagsugpo na ito sa iyong kalamangan, na maging pagkakataon. Panipi. Kung hindi, mahirap na mapanatili ang iyong paglilinang sa loob ng lugar na ito. Tiyak na pahihirapan ka ng kadir. Nalito si James sa mga salita ni Yanni. Napakahusay, dalhin mo si Morgoth at magkasama sa karanasan na ito. Bumalik sa akin ng iyong mga pananaw, utos ni Yanni, na gesturing bilang isang lila na may hadlang na si James at Morgoth, na nagtutulak sa kanila sa labas. Pagkatapos, lumapit si Yanni kay Lysia na may ngiti. Salamat sa paggabay sa maloko na batang ito hanggang ngayon. Kung wala ang iyong pag-aalaga, hindi niya ito gagawin. Panipi. Inayos ni Lysia si Yanni na may titig. Hindi nababahala ang TM tungkol sa kanya. Ang tunay na pag-aalala ay nakasalalay sa iyo. Ngayon na hinintay mo siya, ano ang iyong mga plano na pasulong? Panipi. Huminga ng malalim si Yanni, dahan-daang lumingon na may mga kamay na nakakapit sa likuran. Ang isang pahiwatig ng self-reproach ay tumawid sa kanyang gwapo na mga tampok. Iningatan mo ang iyong pagtatapos ng bargain sa akin, subalit hindi ko pa natutupad ang minahan sa iyo. Malakas ang sinabi ni Lysia, hindi mo na kailangang magalit iyon. Hindi na ako umaasa sa iyo. Ipagkatiwala ko ito sa iyong alagad. Ang pag-uugali ni Yanni ay lumipat sa pagkadalian habang siya ay lumibot, naglock ng mga mata na may Lysia. Hindi, siya ay masyadong bata, masyadong marupok. Hindi mo siya makasama. Umiling-iling si Lysia at sinabing, wala akong ibang pagpipilian. Dahil sa iyo at ang katigasan ni Harper, si James ay kailangang magdala ng mga kahihinatnan. Ang oras ay ang kakanyahan. Habang tumitig si Yanni sa Lysia, isang alon ng takot ang tila naghuhugas sa kanya. Umiling-iling siya ng dahan-dahan, humakbang pabalik ng ilang mga karera. Yanni, mahinang hininga ni Lysia. Naiintindihan ko ang karakter ni James at ang buhay na nais niya. Hindi ko nais na magpataw, ngunit, si Yanni ay nakipag-ugnay ng masakit. Hindi na kailangan ng mga dahilan. Siya ang aking alagad. Hanggat humihinga ako, hindi ko siya papayagan na mahuli siya sa kaguluhan na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 711. Pag-iingat ng pagpapasya ni Yanni, walang humpay si Lysia. Huli na, hindi lamang siya ang napili. Pinagsasama niya ang pagsasanib ng mga marsyal at kapangyarihan ng historial, pati na rin ang tatlong kayamanan. Nagmana rin siya ng mahusay na lupain ng Emperor Yarden, kasama ang lahat ng mga supernatural na kapangyarihan ng Zemra at Chuba. Siya ay naging Panginoon ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms at nagtataglay ng kanilang espiritual na patunay. Aniya. Sa mga salitang ito, si Yanni ay yumapekto tulad ng isang kulog, na nakasisilaw sa Lysia na may matinding galit. Maya-maya,
Hinawakan niya si Lizzie sa pamamagitan ng kanyang kwelyo tulad ng isang galit na hayop at hinimas siya. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa kanya? Maaari tayong maging hindi nababagabag, ngunit siya ay isang taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan kaysa sa buhay mismo. Ang emosyon ang kanyang pangunahin. Ngunit ang sakuna na ito ay itutulak sa kanya sa pansin bilang kaaway ng Greater Realms. Ang kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga admirer ay lalaban sa kanya. Iyon ay isang mas masamang kapalaran kaysa sa kamatayan sa kanya. Paano siya magpapatuloy na mabuhay ng ganyan? Hindi tinanggihan ni Lizzie at tahimik na pinayagan si Yanni na ipahayag ang kanyang galit. Umungol si Yanni na bigo, nakalimutan mo na ba, Frana? Napanood namin siyang lumaki ng magkasama. Nainggit tayo sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa kanyang sarili, ang kanyang pagnanasa at walang takot, ang kanyang katapatan, kanyang imahinasyon, at kalayaan. Pinatawagan namin ang lahat ng aming hindi natutupad na mga pangarap sa kanya, na nangangako na lumikha ng isang perpektong landas para sa kanya upang manatiling tapat sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, sapat na ba ang sinabi mo? Biglang nag-ambala si Lizzie. Si Yanni, kinuha, na nakatweet na may galit ay naka-etch pa rin sa kanyang mukha. Lubhang sinabi ni Lizzie, kung nais mong patayin ako, gawin ito ngayon. Bumalik ako sa wala, sa aking tunay na sarili. Sa palagay mo ba ay nagmamalasakit ako sa iyong kaharian ng health? Si Yanni ay hindi nagsalita. Nagpapatuloy si Lizzie, kung hindi mo ako papatayin, pagkatapos ay ibagsak ako. Ang ilang mga bagay ay lampas sa aming kontrol. Itinaas ni Yanni ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at dahan-daang ibinaba si Lizzie. Matapos ituwid ang kanyang damit, binaril ni Lizzie ang isang inis na sulyap kay Yanni. Yanni hissed sa pamamagitan ng gritted na ngipin, ayokong marinig ang iyong paliwanag. Gusto ko lang ng solusyon. Malakas ang sagot ni Lizzie, hindi. Ang sitwasyon ay nakatakda, maaari kaming magdisenyo at magplano para sa mga bagay, ngunit maaaring hindi sila magbukas tulad ng naisip namin. Huwag kalimutan, ang aming kalaban ay hindi tanga. Nagpapatakbo siya mula sa mga anino at malinaw na naiintindihan ang sitwasyon. Mas may kakayahang manipulahin ang mga pangyayari kaysa sa amin. Lumingon si Yanni kay Lizzie at sinabing, sinasabi mo ba na sinasadya niyang pinangunahan si James at itinulak siya sa unahan upang matakpan tayo? Hindi tumugon si Lizzie. Sa halip, dahan-daang kumuha siya ng isang garapon ng kaguluhan at uminom mula rito. Sumimangot si Yanni sa kanyang pag-uugali. Matapos ang isang panandaliang katahimikan, sinabi ni Lizzie, may temporal na puwang sa mas malaking realidad. Mula sa sandaling sumakay si James sa kanyang landas sa paglilinang, 960,000 mga enterpop. Bumalik noon, pinaghihinalaan namin ang landas ng Waitara na muling nagkatawang tao bilang isang Soremsia at sinira ang ilog ng oras dahil natatakot siya sa paghanap sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 712. Yanni ay sumimangot at tinanong, hindi ba? Sinira niya ang ilog ng oras upang paniwalaan tayo na ang kanyang Soremsia ay nasa labas ng mundo ng Tai Chi, na nangunguna sa amin sa isang ligaw na gus na hinahabol sa pamamagitan ng isang universo pagkatapos ng isa pa. Sa paggawa nito, nakakuha siya ng mas maraming oras upang may set up ang kanyang plano at payagan ang kanyang sarili na lumago habang nakatago. Biglang nagbago ang mukha ni Yanni. Sinasabi mo na ang kanyang Soremsia ay malamang sa mundo ng Tai Chi at na-trick niya kami. Si Lizzie ay nag-squint at tumango, upang mahanap ang kanyang Soremsia. Ang gobernador ng Yin ay dumaan sa tinanggap ang hindi kilalang salamin at tiniis ang hindi mabilang na mga paghihirap. Gumawa ng isang kapuri-puri na trabaho. Panipi, hindi bababa sa ngayon maaari nating kumpirmahin ang kanyang Soremsia ay wala sa labas ng mundo ng Tai Chi. Matapos ang pagguhit sa isang malalim na paghinga, at sinabi, gayunpaman, bago bumalik ang gobernador ng Yin sa mundo ng Tai Chi, hinati siya ni Emperor Kadeth Soremsia sa dalawang halves, at nawala ang hindi kilalang salamin. Iyon ay nangangahulugang mali ang aming mga nakaraang pagpapalagay. Kahit na alam natin na ang Soremsia ng Waitara Path ay nasa mundo ng Tai Chi, hindi namin siya makilala. Sa makatuwid, siya ay may kakayahang manipulahin ang lahat mula sa likuran ng mga eksena. Sumimangot si Yanni sa kanyang mga salita at sinabing, kung iyon ang kaso,
kailangan lang natin na pagsamahin ang gobernador ng Yin. Nakagambala si Lizia, sa palagay mo ba hindi ko ito itinuturing? Gayunpaman, kahit na matapos siyang maging buo, makakahanap ba tayo ng hindi kilalang salamin? Ito lamang ang bagay na maaaring makilala ang Soremsia ng Wait Arapath. Gayun din, kailangan natin pareho sina Thea at James upang sumang-ayon dito. Gusto ba nila? Pinaikit ni Yanni ang kanyang kamao at sinabing, kumbansihin ko sila. Tinitigan siya ni Lizia at sinabing, kung gayon, pipilitin mo sila. Sa palagay mo ba ay mananatili si James sa mga bagay ng Thea? Ang iyong pamamaraan ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Nawala si Yanni para sa mga salita. Mahinahon na sinabi ni Lizia, ang sitwasyon ay wala na sa atin. Ang magagawa lamang natin ay huwag pansinin ang kanyang mga plano at gumawa ng mga kinakailangang paghahanda. Hanggat maaari nating gawin si James na kataas-taasang landas bago siya bumalik, makikipagkompetensya tayo sa kanya. Sumiksik si Yanni, bakit hindi mo pa ito nagawa? Isa ka sa mga Diyos na walang kabuluhan. Ikaw ba talaga ang mahina at walang kapangyarihan? Panipi. Dahan-daang ipinikit ni Lizia ang kanyang mga mata, hindi pinansin ang tanong ni Yanni. Naturally, nais niyang mapabilis ang pag-akyat ni James sa pagiging kataas-taasang landas. Gayunpaman, sa kabila ng pagdaan ng napakahirap na pagdurusa, hindi siya nagtitiis ng sapat. Kahit na kukunin niya ang posisyon, hindi niya ito may secure ng matagal. Ang nag-iisang pag-urong ngayon ay ang paggamit ng iba't ibang mga Diyos, emperador, banal, at mga emperador ng landas upang sanayin si James, na nagpapagana sa kanya upang malupig ang kanyang mga pagdurusa ng lubusan. Ito ay isang lahi laban sa oras. Kailangang pagtagumpayan ni James ang ilang higit pang mga pagdurusa bago bumalik ang landas ng Wait Ara. Upang matulungan siya, si Lizzie ay nagtatrabaho sa bawat paraan sa kanyang pagtatapon. Ang natitira ay hanggang kay James. Yanni-eyed Lizzie at sinabing, sige. Huwag nating sayangin ang mga salita. Dahil kinikilala niya ako bilang kanyang guro, kung gayon ang mayroon ako ay siya, maging ang aking buhay. Taos-puso akong umaasa na pagkatapos na siya ay maging kataas-taasang landas, maaari niyang maiiwasan ang pagdurusa sa Lear. Ayaw ko rin siyang maging isang demonyo na kinamumuhian ng lahat at naiwan na nakahiwalay. Hinawakan ni Lizzie si Yanni at sinabing, labis kang idealistic. Hindi na tayo makikialam. Lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7013. Yanni ay nakuha, na nakatitig sa Lizzie sa pagkabigla. Sa madaling salita, itinulak mo na siya sa isang patay. Lubhang sagot ni Lizzie, hindi ako. Ito ang Wait Arapath at Kadir. Hindi mo ba nakikita? Sa ngayon, ang pinakamalaking kalaban ni James ay hindi ang Wait Arapath, ngunit Kadir. Ang bastard na iyon ay inaangkin na naghihintay para sa Wait Arapath at pagbabalik ni Tai, subalit siya ay gumawa ng kanyang sariling mga mapaghangad na mga scheme. Mas maaga pa lamang, sinubukan kong magkasama ang mga puzzle. Matapos niyang i-tap sa kaluluwa ni James, ang kanyang primordial spirit ay lumipat sa lupain ng Xanadu. Nililinang niya ang Oblivion Power, na tayo, ang siyam na Diyos ng wala, ay sumali sa mga kamay upang maisil. Sa asensya, ang kalaban na si James ay nakaharap ngayon ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa Wait Ara. Soremsia ng landas. Ito ay isang kapahamakan sa sarili nitong karapatan, na tinawag ang pagdurusa sa limot. Kung nabigo si James na malampasan ang paghihirap, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging kataas-taasang landas. Bukod dito, halos oras na bumalik ang Soremsia ng Wait Arapath. Sa lalong madaling panahon, kailangang harapin ni James ang higit pang presyon at mga hamon. Sa pamamagitan ng isang nagbitiw na hitsura, sinabi ni Lizzie, sa puntong ito, ang pinakadakilang tulong na maaari naming mag-alok ay ang pagpigil sa Kadir at matiyak na ligtas na maipasa ni James ang pagsubok sa loob ng gate ng misteryo. Hinawakan ni Yanni ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ang kanyang tingin ay naayos sa direksyon kung saan nakaupo sina James at Morgoth na may solemn na ekspresyon. Naniniwala siya na sa alyansa na nabuo ng kanyang sarili, sina Harper, Zemra, at Chuba, maaari nilang sakupin ang 49 na langit at hadlangan ang Soremsia ng Wait Arapath mula sa pagbabalik. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay umusad sa isang direksyon na hindi niya nahahanap.
Ngayon, ang pagdurusa ng Lear na sinadya nilang balikat ay nakasalalay sa balikat ni James. Nag-aalala siya kung may kakayahang dalhin ito ni James. Pinag-aralan ni Lizzie ang pagkabalisa ng ekspresyon ni Yanni at sinabing, kung makikialam tayo, marahil maaari mong ibahagi ang iyong kaalaman sa pagsasanib sa kanya. Siya ay talagang matalim at pangunawa, kahit na higit pa sa amin. Tumingin sandali si Chani kay Lizzie, pagkatapos ay kumaway ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, nag-teleport sila sa ibang lugar. Samantala, si Morgoth at James ay nanatiling nakaupo sa cross-legged sa walang bisa. Pareho silang nagtapon ng kanilang pinakamalakas na nagtatanggol na supernatural na kapangyarihan. Si Morgoth ay nagmamay-ari ng isang demonyong katawan at may kakayahang magkaroon ng mga kalamidad, samantalang isinama ni James ang tatlong kayamanan. 49 ang mga primordial na espiritu ay nagpaligid sa kanya, handa na hadlangan ang papasok na pagdurusa. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagbabantay, naghintay sila sa panahunan na pag-asa, ngunit walang pinukaw. Hindi mapakali, sinulyapan ni Morgoth si James nang walang tiyaga. James, naisip mo ba na nakalimutan ng Kadir ang tungkol sa amin, o marahil ay nawalan siya ng kontrol sa Gate of Mysterio? Mahinahon na ngumiti si James at sinabing, maaari ka bang mawalan ng kontrol sa iyong demonyong katawan? Pinakawalan ni Morgoth ang isang nagbitiw na buntong hininga. Talagang hindi. Maghintay. Pinagsasama mo ba ako? Si James chuckled. Ang gate ng misteryo ay tulad ng katawan ni Kadir. Nagpapatakbo ito batay sa kanyang mga kapritsyo. Gamit nito, si James ay casual na nag-set up ng isang napakalaking pormasayon. Biglang lumitaw sina Yanni at Lizzie. Ang pagmamasid sa Morgoth at James sa loob ng isang pormasayon, hindi sila nagsasalita. Bumantong hininga si Lizzie at sinabing, hindi mo ba talaga alam kung paano mapangalagaan ang iyong enerhiya? Paano mo may set up ang isang tatlong pagbuo ng kayamanan dito? Panipi. Tumangala si James at tinanong, may problema ba? Ipinaliwanag ni Lizzie, nangangailangan ito ng maraming likas na enerhiya. Matapos mong maubos ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7014. Upon na nagsasabi ng mga salitang ito, nakaranas si James ng isang biglaang pagsasakatuparan. Mabilis, inalis niya ang tatlong pagbuo ng bulaklak at lumitaw bago sina Lizzie at Yanni. Nagtataka ako, bakit hindi pa bumaba ang kalamidad? Maaari ba itong maging Kadir ay sinisiyasat tayo ng anumang pagkakataon? Inihayag ni James ang kanyang haka-haka. Hinawakan ni Yanni ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabi, maaaring hindi iyon ang kaso. Ang gate ng misteryo ay nakikipag-ugnay sa pagkakaroon ng higit na mga realidad. Ang Kadir ay kumokontrol sa ito, gayunpaman ang kanyang pananaw ay maaaring hindi mapalawak sa bawat sulok. Panipi. Ang isang sulyap sa Lizzie, nagpatuloy si Yanni. Maaari mong sakupin ang pagkakataon na pagsamahin at pagbutihin ang iyong mga supernatural na kapangyarihan. Ang mga mata ni James ay maliwanag. Pagsasalita ng mga supernatural na kapangyarihan, Master. Ako ay sabik na. Bago pa siya makatapos, mabilis na hinampos siya ni Yanni, na nakikibahagi sa labanan sa loob ng walang bisa. Bagaman hindi isang pakikibaka ng buhay at kamatayan, inilaan ni Yanni na ibigay ang mga advanced na pamamaraan ng pagsasanib kay James sa pamamagitan ng praktikal na labanan. Ang pag-obserba ng mga malabo na mga numero na lumalagpas sa walang bisa, lumipat si Morgoth upang makialam, lamang na mapigilan ng Lizzie. Nagprotesta si Morgoth, sinusubukan niyang mapang-api si James. Si Lizzie ay nagretort ng hindi maganda, ito ay isang kalat sa pagitan ng guro at alagad. Sinusubukan mo bang magnakaw din ng ilang kaalaman? Si Morgoth ay nagretort, magnanakaw. Sino ang dadalhin mo sa akin, Franna? Karaniwan ang iba na nagnanakaw ng aking mga supernatural na kapangyarihan. Sapat na, nagambala si Lizzie, na tinawag ang daan-daang mga garapon ng kaguluhan. Ang mga mata ni Morgoth ay gleamed greedily sa paningin. Gayunpaman, bago siya kumilos, hinawakan ni Lizzie ang kanyang tainga. Ouch! Franna, ano ang kahulugan nito? Sumigaw si Morgoth sa sakit. Mahigpit na iniutos ni Lizzie, ihanda ang pagbuo. Walang mga snake na inumin. Dapat tayong magtatag ng isang ligtas na kapaligiran sa pagsasanay para kay James.
Tiningnan ni Morgoth si Lysia na may pagtataka at sama ng loob na parang nakatingin siya sa isang diablo na hindi magkakilala. Mabilis na hinawakan ni Lysia ang kanyang payat na kamay, na nagdidirekta sa kaguluhan na absent sa iba't ibang direksyon. Bago pa man, isang mystical formation na itinayo mula sa Chaos Absinthe ay nag-hover sa larangan ng digmaan kung saan nag-spar si James at Yanni at nagsimulang mag-aktibo. Ang gate ng misteryo ay naging aglow na may nakasisilaw na ilaw, na nagpapaliwanag ng kadiliman. Noon lang, isang hindi kanais-nais na sneer ang sumigaw mula sa malapit. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin hanggat gusto mo sa gate ng misteryo? Bigla, maraming mga ilaw ng Taybak ang tumusok sa walang bisa at naglalayong patungo sa pagbuo ni Lysia. Nararapat ang panganib, itinulak ni Lysia ang Morgoth pasulong. Pagkatapos, inutusan niya, kunin mo siya. Si Morgoth ay itinulak sa labas ng porma sayon at tumayo ng harapan ng mga ilaw ng Taybak. Ang kanyang mukha ay agad na nagkakasundo sa galit habang sinumpa niya si Lysia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,015. Sa sandaling iyon, ang Lysia ay nagbago sa maraming mga phantoms at nagpaligid sa pagbuo, mabilis na nagmamadali sa pag-activate. Ang misteryosong porma sayon ay dahan-daang pinaikot at naglabas ng makulay na auras, sinira ang mga ilaw ng Taybak na sumalakay dito. Si Morgoth ay nagmorph sa hindi mabilang na mga lilang pula na ilaw sa gitna ng dagat ng mga ilaw ng Taybak, mahusay na nag-navigate sa mga gaps. Matapos makarating sa likuran ng Kadir, binago ni Morgoth ang kanyang pisikal na katawan. Ikaw ay masamang nilalang, maging lasa ng aking sibat. Umungol si Morgoth, na swing ang kanyang sibat sa Kadir. Sa huling segundo, lumakad si Kadir sa gilid at hinawakan ang sibat. Gayunpaman, ang isang electric surge ay dumaan sa kanyang katawan at naging dahilan upang makumbinsi siya, na humihiling ng mga daing ng sakit. Haha, dance for me. Tumawa si Morgoth, pagkatapos ay tumalon sa sibat at sisingilan sa Kadir. Mapahamak ito. Umungol si Kadir, pagkatapos ay sinira ang baras ng sibat. Tulad ng malapit na siyang lumaban, naghatid si Morgoth ng isang mabangis na pag-atake ng palma. Hindi maiwasan, likas na itinaas ni Kadir ang kanyang kamay upang harangan, lamang na mapilit na itulak paatras ng welga ni Morgoth. Boom! Tulad ng isang dahon na nahuli sa isang gust, si Kadir ay pinadalhan ng nakakasakit, na nakabangga sa pagbuo ni Lysia. Ang porma sayon ay sumulpot sa napakalawak na kapangyarihan at pinalayo ang Kadir. Napakaganda mo ay nagpakita ka. Haha, nahiya si Morgoth at sinipa siya muli. Inihanda si Kadir sa oras na ito. Habang papalapit siya sa porma sayon, nagsumite siya ng isang hadlang at nagpatatag sa kanyang sarili. Pinaglaruan ni Morgoth, oh, bumalik ka ng higit pa. Tulad ng nais mo. Fuck you. Nagretort si Kadir at itinulak ang kanyang palad pasulong. Ang walang bisa sa loob ng gate ng misteryo ay huminto habang ang mga makapangyarihang puwersa ay nakipagtagpo patungo sa Morgoth mula sa lahat ng direksyon. Tumakbo, Morgoth, sa kasamaang palad, ang babala ni Lysia ay huli na. Habang mabilis na lumipat ang mga kamay ni Kadir, ang natipon na likas na enerhiya at mabangis na nakapaligid na Morgoth, na bumubuo ng isang mabilis na pag-urong, umiikot na porma sayon. Mapahamak, ano ang bagay na ito? Sinusuportahan nito ang aking enerhiya. Arg! Si Morgoth ay ganap na natupok ng mahiwagang porma sayon, at ang kanyang nagagalit na mga hiyawan ay sumigaw. Ha 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 ha! Itinapon ni Kadir ang kanyang ulo at tumawa. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ka rin ng araw na ito, Emperor Kale-Isar? Ito ang makukuha mo para sa pagtataksil sa akin. Dati kang tumayo ng mataas at maaaring sa higit na mga lupain. Gayunpaman, tingnan kung gaano kakaaya-aya ngayon. Inuugnay mo ang iyong sarili sa isang mahina tulad ni James at pinabayaan ang kanais-nais na mga termino na inalok ko sa iyo. Dinala mo ito sa iyong sarili. Kaya paano kung mayroon kang isang demonyong katawan at immortalidad? Kailangan mong magdusa ng walang katapusang sa aking pagbuo. Habang nagpatuloy ang mga hysterical scream ni Morgoth, ang Lysia, na nakatayo sa loob ng porma sayon, nakasimangot. Tinitiis ni Morgoth ang pagdurusa na ito dahil sa hindi kasiya siya, ngunit dahil sa pangangailangan. Sa loob ng gate ng misteryo, ang Kadir ay halos hindi makapangyarihan. Kahit na siya,
Isang Diyos na walang kabuluhan, ay maaaring umasa lamang sa suporta at proteksyon ng isang pagbuo ng wala. Gayunpaman, ang pag-set up ng kinakailangang oras ng formation. Malakas ang Qadir. Sina James at Morgoth lamang ang may kakayahang pigilan siya. Si Yanni, sa kabilang banda, ay kailangang manatiling hindi nasugatan. Sa pagitan nina James at Morgoth, pipiliin lamang niya si Morgoth upang pigilan ang Qadir. Ang video na ito ay edited by Herban Version. Kabanata 7016. Pag-aaklas ng Morgoth's Screams of Agony, nabalisa pa rin si Lysia. Biglang sumingit si Qadir, pinamamahalaang mo na mag-set up ng isang porma sayon sa gate ng misteryo. Talagang pinapagaan kita, Franna. Bumalik sa katotohanan at si Lysia, hindi ka ba dapat maging walang talo sa gate ng misteryo? Halika at subukang masira ito. Tumawa si Qadir. Sa palagay mo ba ay hanggal ako tulad ng Morgothel? Stop spouting nonsense at magsusulit ng iyong guro, o 111 gawing Morgoth ang isang kapalaran na mas masahol kaysa sa kamatayan. Pinagbiro ni Lysia, ikaw ay tunay na walang kahihiyan. Isa ka sa 5 mga emperador ng landas, gayon paman. Nakagambala si Qadir, ay save ito. Kahit gaano kahanga-hanga ang pagbuo ng wala, hindi mo ito mapapanatili magpakailanman. Lahat kayo ay nahahawakan ko. Bakit hindi kumuha ng pagkakataong ito upang makipag-usap at gumawa ng isang pakikitungo? Walang sinabi si Lysia, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok. Nag-aalala siya na si Qadir ay tiwala dahil alam niya na ang pagbuo ng walang kabuluhan ay pinipilit ng primordial spiritual energy. Itinaas niya ang kanyang ulo at naobserbahan si James na unti-unting pinapahusay ang kanyang supernatural na kapangyarihan at enerhiya sa ilalim ng gabay ni Yanni. Kailangan niyang bilhin ang mga ito ng mas maraming oras. Sa pag-iisip nito, si Lysia ay sumigaw, nais mo bang maging kataas-taasang landas? Sumiksik si Qadir at hindi pinansin ang kanyang katanungan. Sa halip, sumigaw siya patungo sa walang bisa, hindi mo ba itinuturing ang iyong sarili na matuwid at matapat, James? Kaibigan ka rito ay naghihirap sa aking pagbuo ng limot. Samantala, nagtatago ka sa likuran ng isang babae. Anong uri ng bayani ang gumawa sa iyo? Ikaw ay isa pang mapagkunwari na nag-trick kay Morgoth at iba pa na mamatay para sa iyo, lahat upang makamit ang iyong pang-uutos na motibo. Ang pakikinig sa mga pahayag ni Qadir, nabalisa si Lysia. Hindi niya kayang hayaang magambala sina James at Yanni. Humakbang siya at sinabing, ayaw mo bang maging kataas-taasang landas? Maaari kitang tulungan. Sa hindi inaasahan, patuloy na binabaliwala siya ni Qadir. Inayos niya ang kanyang tingin kay James, walang tigil na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang subukang ipahiya siya. Naiwan si Lysia na walang magawa at nababahala. Sa sandaling iyon, isang serye ng mga pagsabog ang sumabog. Si James ay nagbago sa isang nakasisilaw na ilaw ng ilaw at pinutol ang walang bisa, na naglalayong direkta sa Qadir. Si Qadir ay nahuli ng bantay sa biglaang pag-atake, at ang ilaw ng ilaw ay tinusok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit, ngunit agad niyang nakita ang isa pang ilaw na papunta sa kanya. Anong nakakatakot na bilis! Bulalas ni Qadir at pinakawalan ang isang pagsabog ng walang enerhiya na walang enerhiya. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, sinira ni James ang walang enerhiya na patay at nagpatuloy sa direksyon ni Qadir. Matapos ang halos dodging ang pag-atake, tinawag ni Qadir ang isang nakasisilaw na ilaw sa kanyang kamay. Gusto kong makita kung ano ang maaari mong gawin sa loob ng gate ng misteryo, Qadir sneered. Pagkatapos, sumulong siya patungo sa ilaw ng ilaw. Si Qadir ay nakipag-away sa lightsaber, na nagdudulot ng malakas na pagsabog. Ang gate ng misteryo ay walang bisa ay nagsimulang umiling, at ang marahas na hangin ay umungol. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7017. Pag-iingat ng intense battlefield, Lysia, na matatagpuan sa loob ng walang bisa na porma sayon, clenched ang kanyang mga kamao, na hinawakan ng matinding nerbiyos. Nakarating si Yanni sa tabi ng Lysia, at sinuri niya ang larangan ng digmaan. Ang kanyang gwapong mukha ay nagpalabas ng masigasig. Nagtanong si Lysia, maaari ba niya itong hilahin? Inilagay ni Yanni ang kanyang mga kamay sa likuran at chuckled, tama ka. Mas matalino siya at may mas mahusay na mga kakayahan sa pag-unawa kaysa sa amin.
Ang tense na puso ni Lizzie ay nadama ng bahagya. Kahit na, ang gate ng misteryo ay nasa ilalim ng Kadir. Sa makatuwid, nag-alok ito sa kanya ng malaking kapangyarihan at ang kakayahang magbigay ng ganap na pangangibabaw kay James. Si James ay walang alinlangan sa isang malaking kawalan. Nakakagulat, si James ay gumagamit ng kaunti sa kanyang mahalagang enerhiya at lakas. Bukod dito, hindi siya lubos na umaasa sa tatlong kayamanan, at ang kanyang ranggo ng Declan Mahayana. Sa halip, ginagamit lamang niya ang hindi kapani-paniwalang bilis na nakamit sa pamamagitan ng pagsasanib ng hakbang na Terrace Astride at form ng Dawnblaze. Kasunod ng isang sandali ng katahimikan, biglang binanggit ni Lizzie, pinigilan niya ang paggamit ng kanyang paglilinang, mahalagang enerhiya, lakas, at tradisyonal na mga diskarte sa labanan ngunit may kakayahan pa rin ang gayong kakilakilabot na katapangan ng labanan. Ngumiti si Yanni at sinabi ng mahinahon, ito ang ranggo ng Zender, isang estado na lumilipas sa martial arts at lahat ng anyo ng paglilinang. Ito ay katulad nito kay Dernature, na bumalik sa natural na estado ng isang tao. Biglang lumingon si Lizzie kay Yanni, ang kanyang ekspresyon na puno ng pagkabigla. Ito ba ay isa pang kasanayan na nakuha niya matapos na makulong dito para sa nakaraang mga eons? Ang ranggo ng Zender, isang transcendent na mode ng labanan na maaaring iling ang Health Realm. Pagmamasid sa napakalaking ilaw ng ilaw na lumibot sa Kadir at naglulunsad ng walang tigil na pag-atake, napansin ni Lizzie ang bilis ng bilis nito. Ito ay lumalaki na lalong hindi mapigilan ngunit patuloy na pag-atake sa kabila ng maliwanag na kakulangan ng mga patakaran. Samantala, ginamit ni Kadir ang kanyang supernatural na kapangyarihan at ginamit ang kapangyarihan ng gate ng misteryo upang mapalilibutan at pigilan ang ilaw ng James. Gayunpaman, naharang ang kanyang mga pag-atake. Ang paunang bentahe ni Kadir ay nawala, at sa sandaling ito ng kaguluhan, ang lahat na nauugnay sa gate ng misteryo ay tila hindi epektibo. Nahuli sa galit at hindi sinasadyang pag-atake ni James, napilitang ipagtanggol ni Kadir ang kanyang sarili sa kanyang sandata at walang saysay na patay na enerhiya. Sa bystander, maaaring parang isang paningin, ngunit sa mga may kaalaman na mga magsasaka, ang sitwasyon ni Kadir ay walang kamag-anak at walang kahihiyan. Ito ay isang kahihiyan na pagpapakita, na hindi nakakamit ng kalamangan kahit ano at, sa katunayan, nahaharap sa patuloy na mga pag-aalsa. Sakop sa mga sugat, malayang dumadaloy ang dugo mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Mapahamak ito. Si Kadir ay nagtwir sa walang bisa at tinawag ang maraming mga phantoms upang labanan ang ilaw ng James. Gayunpaman, bago makasama ang kanyang phantoms, pinutol na ni James sa lightsaber ang kanyang braso ng sandata. Umungol si Kadir at nag-staggered paatras. Ang lightsaber ni James, sa kabilang banda, ay patuloy na nag-redirect at umaatake sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay dugo at battered. Ganap na oblivion. Sigaw ni Kadir at pinakawalan ang isang alon ng walang enerhiya na walang enerhiya. Ang lightsaber ni James ay tinanggihan at sumabog sa ilaw ng Sunwar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 718. Ang susunod na segundo, biglang nagwasak ang ilaw ng ilaw at naging figure ni James, na nakaupo sa cross-leg. Isang malaking banal na lotus ang biglang namumulaklak sa ilalim nito. Lumitaw muli ang tatlong pagbuo ng kayamanan. Ang outburst ng Kadir ay walang patay na enerhiya ay mabilis na kumalat, na nakabangga sa tatlong pagbuo ng kayamanan. Ang gate ng misteryo ay napuspos sa kasunod, na nagdulot ng hindi mabilang na mga bitek na lumitaw sa espasyo, na nagpapahiwatig sa isang paparating na pagbagsak. Habang nawala ang shockwave, natagpuan ni Kadir ang kanyang sarili na tragically na suspine sa walang bisa, hindi nasaktan at dumura ng dugo. Si James ay napapaligiran ng 9 na banal na lotus, 49 na gintong ilaw na banal na lotus, at 81 jade blossom. Siya ay lumitaw sa grado at transcendent, ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang. Pumasok siya sa isang hindi pamilyar na estado. Bumagsak si Kadir, naayos ang kanyang tingin kay James. Anong uri ng sorcery ito? Nasa gate kami ng misteryo. Dito, dapat akong maging walang talo. Anong uri ka ng halimaw, James? Anong uri ng madilim na mahika ang iyong natunaw? Panipi. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay kumikislap sa tuwa. Master,
Nagtagumpay ako, ipinahayag ni James, at ang kanyang likas na enerhiya ay pinagsama kay Huya Aura upang linisin ang walang enerhiya na patay. Pinahabal ni James ang kanyang mga kamay, na nagdulot ng mga bulaklak sa paligid niya na maghari ng mga makikinang na ilaw. Sa susunod na sandali, 49 na pisikal na primordial espiritu ang lumitaw mula sa mga lotus. Hindi tulad ng dati, hindi na sila transparent ngunit matingkad at parang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si James. Mabilis niyang naaktibo ang kanyang mahalagang enerhiya at isinama ang 49 na primordial na espiritu. Sa huli, ang mga primordial na espiritu ay pinagsama sa isa. Biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata, at dalawang nakakatakot na pulang beam ang bumaril. Ang walang bisa ay umiling habang ang mga light beam ay lumipas. Natigilan si Kadir sa walang hirap at kaaya-aya na pagmamaniobra ni James. Samantala, si Yanni at Lizzie ay lubos na namangha. Agad na nag-snap ang Kadir sa pagkabigla at sinabing, sinusubukan mong magnakaw ang likas na enerhiya sa loob ng gate ng misteryo. Walang paraan. Matapos gumawa ng isang deklarasyon, lumukso siya sa hangin at nag-utos ng isang marahas na hangin na magwalas sa gate ng misteryo. Ang likas na enerhiya na hinihigop ng primordial energy ni James ay nagsimulang lumipat patungo sa Kadir. Dapat kang magkaroon ng isang nais na kamatayan, mahinahon na binibigkas ni James. Pagkatapos, iniwan ng kanyang primordial na espiritu ang tatlong pagbuo ng kayamanan at sinalakay ang Kadir. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 711. Suddenly, isang malakas na pagsabog na sumabog sa pamamagitan ng hangin habang ang primordial espiritu ni James ay sumalpok sa siksik na hadlang, na nagdulot ng maraming mga bitek dito. Ang Kadir, na halos pamamahala upang hadlangan ang mabangis na pag-atake ni James, ay muling ipinadala sa pamamagitan ng sumunod na shockwave. Ang primordial spirits ni James ay naglunsad ng isa pang pag-atake, walang kahirap-hirap na pagsira sa hadlang sa unahan. Pagkatapos, walang tigil itong hinabol pagkatapos ng Kadir, na pinakawalan ang magkakasunod na pag-atake. Nahaharap sa mabangis na pagsalakay, natatakot si Kadir na direktang makisali. Sa halip, kinokontrol niya ang gate ng mga kapangyarihan ng misteryo upang patuloy na bumuo ng mga hadlang at mapuko ang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya makatiis ang hindi mahuhulaan at mabilis na pag-atake. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili. Depensa. Hindi maiwasang makaramdam si Kadir ng isang malalim na pakiramdam ng kahihiyan sa pagpilit sa tulad ng isang nagtatanggol na tindig. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isa sa mga emperador ng landas at ang pangalawang pinakamalakas na umiiral sa loob ng Greater Realms, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihirapan laban sa walang tigil na pagsalakay ni James sa loob ng kanyang sariling domain. Ito ay isang mahusay na suntok sa kanyang pagmamataas. Ang pag-obserba ng hindi nagbubuklad na labanan mula sa loob ng walang kabuluhan na pagbuo, sumimangot si Lizzie at tinanong, hayaan ang tulong. Tiningnan siya ni Yanni at tinanggal, para saan? Sa palagay mo ba ay papatayin natin siya sa loob ng gate ng misteryo? Nag-squint si Lizzie at sinabing, upang isipin na siya ay nasa isang kawalan sa kanyang sariling puwang ay walang katotohanan. Sinabi ni Yanni, ang Kadir ay talagang malakas. Kung ikaw, ako, o anumang iba pang mga mula sa mas malaking larangan, hindi kami mas mahusay kaysa sa Morgoth. Sa kasamaang palad para sa kanya, naiiba si James. Panipi. Naintriga. Tinanong ni Lizzie, paano? Inilagay ni Yanni ang kanyang mga kamay sa likuran at ipinaliwanag, siya ay kahalili ni Emperor Yaeden, ang pinuno ng Great Historial Land, at lumampas sa limitasyon ng lahat ng mga landas. Bukod dito, nagtataglay siya ng tatlong kayamanan at espiritual na mga providences ng lahat ng nabubuhay na nilalang, na ginagawa siyang karaniwang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa kabila ng katayuan ni Kadir bilang isang emperador ng landas, hindi siya ang tagalikha ng gate ng misteryo. Ang landas ng Waitara ay nabuo ito ng enerhiya. Sa makatuwid, kahit na iniuutos niya ito, hindi niya ito malayang gagamitin bilang ang landas ng Waitara, at hindi niya may palabas ang buong potensyal nito. Lumingon si Yanni kay Lizzie at sinabing, ang mystic energy ay hindi sapat upang pigilan si James. Ang Kadir ay dapat umasa sa walang enerhiya na patay at ang kanyang base sa paglilinang.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si James ay pumasok na sa ranggo ng Zender. Panipi. Tumanggo si Lizia at sinabing, kaya ang intervene ngayon ay mapipigilan lamang siya. Kinumpirma ni Yanni, eksakto. Si James ay hindi makitungo sa isang nakamamatay na suntok, samantalang si Kadir ay hindi makakahanap ng pagkakataon na makatakas. Nakalock sila sa isang kalawakan. Kung makikialam tayo, magiging kaguluhan lamang tayo kay James o isang paan na maaaring magamit ni Kadir bilang pagkilos laban sa kanya. Ilalagay lamang nito si James. Bumantong hininga si Lizia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadama niya ang walang lakas tulad ng pangalawang katawan ni James. Gayunpaman, sumang-ayon siya kay Yanni na ang pag-alis sa labanan kay James bilang pagsasanay ay ang pinakamatalinong kurso ng pagkilos. Bigla, ang isa pang kulog na pagsabog ay tambo sa walang bisa, nagtutulak sa Kadir sa walang bisa. Ang kanyang isang beses na pagpapataw ngayon ay lumitaw na battered at dugo, na may magulo na buhok at isang natitirang braso. Ito ay isang matibay na kaibahan sa kanyang dating pagmamataas. Sigaw ni Kadir, ito ay wala kahit saan, James. Ni alinman sa atin ay may kakayahang saktan ang bawat isa. Itigil natin ang walang saysay na labanan na ito at sibilyang talakayin ito sa halip. Panipi. Si James ay nanatiling walang malasakit sa mungkahi ni Kadir. Matapos ang pakikipaglaban sa ilang sandali, ang mga pag-atake ng kanyang primordial na espiritu ay napabuti at lumaki ng mas matatag. Sa kasalukuyang mga kalagayan, alam ni James na umalis sa gate ng misteryo ay halos imposible. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na ang Kadir ay ang perpektong kasosyo sa pagsasanay upang makamit ang kanyang mga kasanayan. Huwag mo akong maliitin, James. Ang iyong kaibigan ay nagdurusa pa rin sa loob ng aking pormasayon. Papayagan mo ba siyang magpatuloy na pahirapan? Ang boses ni Kadir ay sumigaw habang iniiwasan niya ang mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,020. James' primordial spirit ay malapit nang maghatid ng isang suntok ngunit biglang huminto sa huling segundo. Agad na nakuha ni Kadir ang pagkakataon at nakatakas sa malayo. Nabigo niya ang kanyang sarili at tinitigan si James ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Hayaan mo na siya, ang primordial espiritu ni James ay nagutos ng isang makapangyarihang tono. Tiningnan siya ni Kadir sa pagkabigla at tinanong, ikaw ba ay isang clone, primordial na espiritu o ang tunay na pakikitungo? Ang primordial espiritu ni James ay hindi nasayang ang mga salita. Itinaas nito ang kamay nito at iginuhit ang makapangyarihang mga auras at lakas mula sa paligid, na tinitipon ang mga ito sa isang napakalaking gintong bola ng enerhiya. Sa ilalim ng kamangha-manghang titig ni Kadir, inutusan ng primordial spirit ni James ang Golden Energy Ball Forward. Dagandong. Ang gintong bola ng enerhiya ay biglang nagbago sa isang itim na dragon, na lumilipad sa direksyon ng Kadir. Nagulat, itinulak ni Kadir ang kanyang mga kamay pasulong at tinawag ang dalawang daloy ng walang kabuluhan na patay na enerhiya at likas na enerhiya upang makabuo ng isang hadlang. Sa kasamaang palad, ang hadlang ay nabasag agad at ang dragon ay patuloy na lumapit sa mabilis na bilis. Arg! Ang mga mata ng Kadir ay nanginginig sa takot habang ang itim na dragon ay biglang kinain siya. Ang itim na dragon ay huminto, umiikot ng ilang beses, at pagkatapos ay biglang lumubog sa walang bisa. Sa susunod na sandali, dumami ito sa 49 na mas maliit na mga dragon at nabuo sa isang pormasayon, pag-trap sa Kadir sa loob. Sa loob ng pormasayon, sumigaw si Kadir sa paghihirap. Ang tunog ay chilling at nakakagambala sa core. Sina Lizia at Yanni ay naiwan muli. Anong uri ng kasanayan iyon? Nakatitig si Yanni sa mga itim na dragon na umiikot sa walang bisa na may isang nakakamanghang ekspresyon. Talagang pinagsama niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan, enerhiya, armas, at primordial na espiritu sa isa, na nagbabago ng enerhiya sa anyo, bumubuo sa walang bisa, at nagbabalik na walang bisa sa kanilang kakanyahan. Parehong nagulat si Lizia. Ito ba ang pinakamataas na antas ng ranggo ng Zender? Ipinagmamalaki ni Yanni, siya ay isang prodigy. Upang maisakatuparan ang mga bagay na ito ay tunay na isang bihirang pag-asa. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, sumabog si Kadir na may matinding walang enerhiya na walang enerhiya.
Ang 49 na itim na mga dragon na pumipigil sa kanya ay mabilis na napawi ng labis na lakas, na nagwawasak sa walang bisa. Tumawa si Kadir, haha. Kahit na pinagkadalubhasaan mo ang gayong sorcery, hindi ito sapat. Sa loob ng gate ng misteryo, ang aking utos ay ganap. Ako ang master at hindi mapigilan. Matapos ang kanyang grand na deklarasyon, naglunsad siya ng pag-atake kay James. Gayunpaman, natagpuan niya na ang kanyang natitirang braso ay hindi makagalaw. Bulalas ni Kadir at tumingin sa ibaba upang hanapin ang kanyang braso na nakulong sa pamamagitan ng siyam na mahigpit na coiled black dragons. Tila kung ang mga kadena ng bakal ay nakatali sa kanya. Hindi lamang iyon, ang buong katawan niya ay nakagambala sa mga itim na dragon. Ikaw, nagpupumigla si Kadir ngunit hindi nagawang mag-usbong ng 1 pulgada. Sa isang desperadong pagtatangka, itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, "Ano ang impyerno, James?" Inutusan ni James, pakawalan mo siya, o kung hindi, ipagpapatuloy natin ang siklo ng pinsala na ito hanggang sa matugunan ng isa sa atin ang aming pagkamatay. Si Kadir ay nakuha, at nakaramdam siya ng isang nanginginig sa kanyang gulugod.